Kasama rin natin ang ating star patroller nagpapatrol, Ana Cerezo. Hi! Hi Hi guys! po. Congratulations! Thank you so much. Sa ating mga creatives sa K-Direct, what would you say also na, di ba, this was developed from the writers, pero as you were producing this, creating this, what would you say na yung naging perfect talaga itong dalawa for this role? Saka ano ba ang kilig rating nito out of 10? Wow. Kilig rating muna. Siguro I'll give it a 9. I think may 1 pa kasi I feel like we've only seen the tip of the iceberg in terms of what they can offer. So as much as this time it's a digital series, I feel like we haven't seen the best of them. I mean, I've been impressed. I really enjoyed what we did, but I feel like they can still do more. I think with them talaga, in terms of, like I said kanina, no, hindi kasi laging maaasahan na mag-rise to the occasion yung actors. And I see that when they listen and they think about the story and they put themselves in it, they put a little bit more pa. If I tell them na, you're supposed to be enjoying this time, you're supposed to be getting to know the character and seeing a new dimension. Na nakikita ko sa kanilang dalawa pag nagliliwanag yung mga mata nila, nare-realize nila, tama. And then, sometimes, without me giving specific instructions, they add a little extra to it. That's why, even for me, it's enjoyable to see the footage and when they come together. Kasi, iba yung saya na na-experience namin sa set, and then it's even better when you see it come together as an episode already. Okay, Well, nakaka-excite, no? Kasi, syempre, pag writers kayo, kilig na kilig kami sa kwento. So, syempre, kung napapanood na namin yung trailer, mukhang nagwagi, nailaban. Kasi, syempre, lagi namang may limits pagdating na sa, yung pinapangarap mo sa script, hindi lahat yung matutupad sa, may mga certain limits din. Pero mukhang ito, very promising. And, for kilig, ako din gano'n, 9 over 10. Kayo naman, si Kausa at si Maya, for you guys, syempre, di ba, you've done workshops together. Tapos na-mention nyo kanina, kilig na kilig din kayo sa trailer mismo. Pero like, do you guys talk about like, in establishing the chemistry, besides getting to know each other, parang do you talk about yung boundaries nyo, how you can improve this, how can you be more comfortable with each other? Yeah, I think ginagawa naman po namin yun. For example, mayroong scene na, for example, may hawak sa bewang, ganyan. So, mayroong questions na, okay lang ba na hawakan kita rito, ganyan, or hawak sa face, okay lang ba na hawakan kita sa mukha. Yung gano'n, yeah, we talk about that naman. Ayun nga po, may consent tsaka respeto naman sa isa't isa. At chemistry, natural naman chemistry. Natural! Natural chemistry! Okay, thank you guys. Thank you. Maraming salamat, Ms. Ana Cerezo from TV Patrol. Ayan. Siyempre kasama natin si Kuya Aaron, na sasamahan tayo para tumulong na magkaroon tayo ng more questions sa mga invited press natin. Kuya A, anong meron dyan? Maraming salamat, highest paid host. DJ Jai, ito ang susunod na magtatanong ay ang mahilig mag-facilitate ng team building. Walang iba kundi si Michael Bix Almacen. Ay, sino mga kasama niya sa team building? Secret. Ganun, namatay mo. Hello, Jeremiah and Kauri. Nakakatuwa kasi nasubaybayan ko yung career ninyo. Diba? Ikaw from TVP, siya from Rise, right? Pero ano masasabi ninyo sa mga naging journey ninyo sa showbiz? Well, malayo pa, pero malayo na rin kami. Kaya, and it's all worth it naman. For example, yung paghihintay din namin dalawa na magka-work together. And then, of course, for the shippers then, I think, somehow naging happy rin ako na yung solo path na nangyari sa akin, nag-lead din to Jeremiah din, yung parang magka-tandem kami together. Kasi parang hindi ko na rin in-expect na
magkaka-work kami ulit since akala ko nga parang solo path na din kami. Ganyan. So, yeah. Ayun, I'm proud lang sa amin dalawa. Yes, and what you, Maya? Challenging at masaya. Para siyang roller coaster talaga. Iba-ibang natututunan sa every projects. Iba-ibang inputs talaga. Iba-ibang directors. So, nung binigyan kami ulit ng opportunity na makatrabaho isa't isa, na-apply namin lahat na natutunan namin sa mga different projects. So, sobrang best lang po namin talaga. I'm grateful. Pero as workmates, ano yung gusto ninyo sa isa't isa? And ano yung mga bago ninyo na-discover sa isa't isa ngayon dito sa Halfmates? Na-discover ko... Ano yung discover mo kay Maya? Di ba napa-O? Oh! Ano ba na-discover ko kay Maya? Napa-O. Letter O. Na-discover ko kay Maya, ina-assure ka niya na okay lang magtiwala sa kanya. Kagaya nga stuntman, ginawa mo ko stuntman, sobrang kinakabahan ako nun. Tapos, sabi niya, okay lang magtiwala ka lang sa akin. So, may assurance na sasaluhin kita, may ganon. Bongga. Sana all, di ba? Talagang pinagkatawalaan ka ni Kauri, Maya. Ano masasabi mo doon? Siyempre, hindi naman basta-basta ang binibigay ang tiwala, di ba? So, it's an honor, Kauri, na pero seryoso. Kasi nakita ko yung itsura ni Kauri nung mag-extend na kami. Parang sobrang hesitant siyang gawin yun. Kasi parang may injury siya kapag ginawa niya rin yun eh. So sabi ko sa kanya na kaya natin ito, tiwala ka lang. So, ikaw naman, ano yung bago mo na-discover kay Kauri? Na-discover ko na ano ba? Dami na kasi namin work together. Na-discover ko na ganun pa rin siya. Pero ano yung gusto mo kay Kauri as a workmate? Ano po? Ano yung gusto mo kay Kauri as a workmate? Hardworking. Sobrang hardworking, on time parate, at alam niya yung gagawin talaga bawat eksena. Focus and determined. Oh. Congratulations, thank you. Thank you po. so much. Maraming salamat, Vix. Ito naman, bago natin ibigay ulit ang mikropono kay Sir Aaron para sa next question, may tanong muna syempre si Jay mula sa kanyang vlog, channel or account na certified kapamilya para kay Direct Raz at saka kay Miss Aracel. Ang tanong, yung previous series daw po mula sa RCD Narratives is a success considering yung panalo ng Zoomers sa Content Asia Awards. May pressure daw po ba kayong nararamdaman knowing na winner po sa nasabing awards ang sinundan ninyong series? Kami naman kasi we're always coming from the story. So, hindi namin mako-compare yung two projects kasi parehong excitement ang nararamdaman lagi every time to start ng bagong kwento. And parehong parehong commitment para magawa ng mabuti ang isang proyekto. So, okay naman, no pressure. Oh, ganon. Thank you, Aracel, Director Raz. Well, first, congratulations to ABS, to RCD Narratives, to Ara and Direct Kevin on Zoomers. Yeah, I agree na there's no specific pressure to be able to achieve that. But I think yung personal pressure that I put on myself, at least, is because it's a different format. How do you deliver the content in a way na mape-preserve natin what people have come to expect from an ABS-CBN program? So yung kalidad niya, just because it's a different running time, for example, di ba? Hindi siya yung nakaugalian natin na mahabang mga episodes when we watch on television. Hindi ibig sabihin that that will be lower quality. So paano natin mapapanindigan yun? Kasi we have to take care of that dahil yung mga audiences natin, yun ang in-expect sa brand ng ABS-CBN.
So kung hindi natin ma-deliver yon, the loyalty of the audiences, they won't keep coming back watching our content. So I think that's, for me, iba na yung nakaugalian, hindi ibig sabihin na short form siya, napapanood sa TikTok or sa YouTube, hindi ibig sabihin na, ano lang yan, lower quality yan, hindi kasing ganda. I want it to still be the kind of appreciation that our audiences will get kung pinapanood nila ito sa pelikula or sa network or yun nga, sa iba-ibang platform or streaming platforms where we are found. So I think in that sense, may pressure siya. But at the same time, I'm very proud that in the tradition of the content that we do in ABS-CBN Studios, in RCD Narratives, I've worked with Ara, in Killer Bride, in MMK, and our writers, kasama ko sa Soldier's Heart. Pareho pa rin yung dinadalang passion sa storytelling. And I think they will see that even in Halfmates. Maraming salamat po, Ma'am Arajel and Direk Raz. Ayan, napakaganda ng kailang mga naging kasagutan. Kaya mga kapamilya, keep your comments coming po sa ating lives, sa ating ABS-CBN YouTube, Facebook, Star Magic, and Rise Artist para mabasa natin. Pero ngayon, Sir Aaron, kasama mo dyan siyempre. Yes, DJ Jai. Ang susunod na magtatanong ay ang multi-awarded entertainment editor ng Bulgar. Wala iba kundi si Janice Navida. Hinahanap ko yung mga award na yun. Ay, good afternoon. Ano lang ito kasi when I heard the word half-mate, parang nag-ano ko, ano na ba ako? Anong generation na ba ako? Kasi ang alam ko lang soulmates, may half-mates na ba? Nagulat ako na may half-mates na pala. So, liwanagin na lang natin. Pag sinabi bang half-mates, kailangan magkasama lang talaga sa bahay, like yung tinatakbo ng story, or meron pa bang ibang ibig sabihin? Kasi baka may mga Gen Z na gumagamit ng half-mates, tapos ang misconception, magkasama, pag sinabing half-mates, magkasama na sa bahay. Ganun bang ibig sabihin nun? Live-in? Hindi naman. Kasi it was just, half-mates was just a play on housemates. So, sila yung magkahati sa bahay. So, yun lang. Also, walang relationship status, ma'am. Yeah, wala naman. Wala. Unless hindi namin alam na meron na pala out there. Pero we coined that term just to fit the story. Pero yun lang naman siya. Kasi naguluhan ako eh. Sabi ko, baka mamaya may bagong relationship status na half-mates. Anyway, yun. Kay Maya and kay Kauri. Having experienced this in the series, kayo ba in real life na-experience nyo na ba yung ganon? And if ever, or kung hindi nyo pa na-experience, what are the qualities you're looking for a half-mate? Ako, never ko na-experience yan. Pero kung may hanapin akong qualities, ganyan. Of course, responsible. Siyempre, yung unang mukha na, maingay, ganyan. Responsible and I think yun na responsible. Okay na ako sa responsible. Okay. Yung mga pinakikialaman ka, yung mga gano'n. No na yun. Hindi na natin papapasukin yun. Ayan, si Maya. Ako po, hindi ko po na-experience yan. Tapos yung gusto kong quality din sa babaeng kasama ko in the future, God-fearing. And mahal yung pamilya niya. Yun lang. Nakala ko sabihin ni Jai, God-fearing naman si Kauri. Ayun. Yung second question ko kay Jeremiah, kasi nung nag-research ako about you, may nabasa ako na you almost parang give up dun sa showbiz career mo, na parang may time na na-depress ka, di ba? Lalo na nung pandemic at gusto mo nang iwan yung showbiz career mo. Ano yung nag-factor for you to stay in the show business? And ano pa yung mga gusto mong magawa pa ngayon na nabibigyan ka na ng mga chances like this? Isa sa mga factors na pag-stay sa akin sa industry, hindi po ako pinabayaan ng management ng Rise Artist Studio, ng Star Magic, ng ABS. Nandiyan po sila all the way kahit na wala pa kaming ginagawang trabaho. And full support talaga sila sa amin. May mga dream leading lady ka pa aside from Kauri na nakasama mo nga dito? Wala po akong
nasa isip ngayon, kung ano pong ibigay ng management, may tiwala po ako sa kanila. Na, kasi hindi naman po nila ibibigay yun kung hindi swak sa tandem. Tsaka sa proyekto. Sige, Jeremiah. Thank you. Maraming salamat, Ate Janice. Kuya A, bigyan naman natin ng chance. Baka merong mga naku-curious din at may mga tumatakbong katanungan sa mga invited friends natin ng mga content creators. Ayan. Meron ba dyan, Kuya A, na gustong magtanong? Ayan, galing ang tahimik. Ayan si Pao. Pao. Si Pao na talagang nagbihis pa. Totoo. Go, Nagpanda. Hi, Pao. Busy yan sila kasi iba ang topic nila. Hello, first and foremost, congratulations, Maya and Kari. Nice seeing you again. Sa mga ganitong eksena ba, yung mga, paano kayong nag-handle ng situation? Like, kunwari, may kilig moments, or very, ano ba siya, innate lang ba siya sa inyo, natural lang ba? Na hindi nyo na kailangan pag-aralan pa. yung parang di ba kasi may mga wino-workshop tayo, but yung mga kilig moments ba, like parang biglaan na lang, very natural lang nakukuha sa camera? Siguro po, base sa sinabi ko po kanina na sa mga experiences namin na iba-ibang projects, nakulit namin yung mga iba-ibang skills kung paano yung makipag-work sa actors through chemistry, through connection. Kaya, I think, isang factor na rin siguro yung kilala namin yung isa't isa nang medyo mas malalim. So, alam na namin, for example, kung paano mapapangiti si Maya, ganyan. Alam niya rin kung paano mapangiti. Ganun pala yun. How about sa mga creatives po natin? Are you guys open for collaboration? Like, yung mga artist na gustong gawing eksenang ganito, yung parang may gusto silang idagdag. Yeah, definitely. And even between us, like from the writing team to the production team, we're always trying to serve the material best. Dun sa sinasabi ni Maya and ni Kauri, I think nakakadagdag doon sa kilig is that may familiarity, so merong trust. But at the same time, they somehow manage to keep it fresh. Kumbaga, may natitirang hindi lahat bigay, so pag tinitake na namin yung eksena, they're able to add something new. So nakakakuha kami ng mga genuine, raw emotions in the take. And kasi pag walang freshness, di ba parang sanay na sanay ka na, parang nadadal yung yung dating ng eksena, yung kilig. So pag sa kanila, they're very generous and they're very willing to come up and explore. So pag minsan may mga bagong blocking, minsan when we follow to the letter yung script, pero sometimes you also expand it and find different ways to tell it. So kahit sila, nagugulat sila na, okay, gano'n na yung gagawin. And then, may bagong way na nakakakilig. So, nakikita mo ngayon na rumirehistro yung genuine na surprise, yung in love, yung ngiti, yun. So, I think that's something that they managed to successfully do. Na parang even if they work with each other, they're also enjoying the moment. Yan lang po. Thank you so much and congratulations. Maraming salamat, Pao. Thank you so much. Alright, syempre, palakpakan naman po natin ang buong team ng Half Miss. Ayan. Pero syempre, may hahabol pa daw, sabi ni Sir Aaron. Yes, we have another content creator. I love it. Wow, I love it. James Miguel, hello. Hello, Jeremiah and Kauri. Hi! So, if you would be half-mates in real life, but in a setting where you can coexist and without fighting, ano yung rule nyo sa isa't isa? Dahil gusto nyo ma-avoid yung pet peeves nyo in terms of sharing spaces. Ang kasagutan sa pagbabalik ay wala. Akala ko may commercials pa. Ayan. Siya para makapag-isip si Maya. Siguro for me, okay na naman magdala ng visitor. As long as
siguro, I think, ipaalam muna or yeah, siguro i-consider mo rin yung feelings nung ka-halfmates mo para hindi ka rin makasagabal if ever, I think. Yun yung Agree ka ba doon? Agree. Yes. Thank you, Kao. Maya. Sa akin, simple lang. Ayun, simple lang. Thank you. No words can describe. That's not simple. Diba? Yun lang yun. Simple lang, communication. Yun yung importante kami kasama ka sa bahay. Like, what about communication? Naka-wifi. Proper communication lang. Yung tipong, hindi yung one-sided lang. Dapat two-side. Dapat papakinggan mo rin yung isa't isa. Thank you, Carrie and Jeremiah. In fairness, mahirap yung tanong niya, no? Kasi syempre, pag nandun ka na, dun mo talaga yung malalaman, di ba? But in fairness, ang ganda ng mga sagot. Kuya A, thank you so much. Kuya A, meron tayong next question or okay na tayo? Ayan. Alright, maraming salamat. Ako, syempre, palakpakan po natin ang ating creative manager, Miss Aragel Badayos. Message po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon online at sa mga nandirito po, Ma'am Aragel. Mga kapamilya, sana abangan nyo yung Halfmates. Magsisimula siya on October 18, 5:30 p.m. on ABS-CBN YouTube channel. Thank you po, Ma'am Aragel. Director Raz de la Torre. Maraming salamat po sa lahat ng nag-attend today, and I hope that you patronize our really kilig serye. Our episodes drop on Tuesdays and Fridays starting October 18 at 5:30 p.m. So sana po sundan natin, and I hope that you enjoy as much as we did the tandem of Kaumaya in this really kilig halfmates. Salamat po. Maraming salamat, Director Raz de la Torre. At bago natin magbigay ng message sina Kauri at si Maya, of course, Direk and Ma'am Aragel, mga kapamilya, kasama rin po sa Halfmates ang ating mga aabangan. Nandiyan din sina Karina Bautista, Piwi O'Hara, Marnie Lapus, Archie Adamos, Pamo Pamurada, Mimi Orara, Raul Montesa, Marcus Patterson, at si Batit Espirito. Kauri, take it away. Yes, maraming salamat po sa paglaan nyo ng oras ngayong hapon at sa ating kapamilya viewers. Maraming salamat din po. Yes, Halfmates, October 18 na po yan sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And sana mabigyan namin kayo ng kilig, ng lightness, and ng enjoyable series through this Halfmates. Yes. Congratulations, Kauri. Now, let's hear it from Jeremiah. Yes po, maraming salamat po sa pagdalo sa mga press, sa mga nanonood online, content creators. And yun po, Halfmates, October 18, Tuesday and Friday, 5:30 p.m. Sana po bigyan nyo kami ng oras. Kung gusto nyo pong kiligin, Halfmates. O, ayan ha. And also, Kaumaya fans, para po sa inyo to, sana po, ito yung pinaka hinihiling talaga nila, nakikita ko sa social media. Sana worth it to na kapanood niyo. At dahil nabanggit mo ang Kaumaya, gusto namin kayong i-congratulate because we are trending on X. Kaumaya! Maraming salamat sa mga fans na talaga namang mula umpisa